Mayroong system of checks and balances ang ating pamahalaan upang matiyak na balanse at walang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Tumutulong sa pangangasiwa at pagprotekta sa integridad ng gobyerno ang mga constitutional commissions. Ito ay binubuo ng Civil Service Commission, Commission on Elections, Commission on Audit, Office of the Ombudsman, at Commission on Human Rights. Ano-ano nga ba ang tungkulin ng mga ito? Ayon sa 1987 Philippine Constitution, may otonomiya sila sa pamamahala at pananalapi upang masigurado na walang kinikilingan ang kanilang mga desisyon. Mayroon silang mga nakaatas na chairman at commissioners na niluluklok mismo ng presidente. Civil Service Commission ang nakatutok sa mga kilos at pag-uugali ng civil servants. Commission on Elections sa mga panununtunan at kaso patungkol sa halalan. Commission on Audit sa mga isyu ng transaksyon at gastusin ng government units. Office of the Ombudsman sa mga katiwaliang nagawa ng mga nakaupong politiko. At Commission on Human Rights sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pangtao. Kilalanin pa natin sila isa-isa. Pinapairal ng Civil Service Commission ang kahusayan at kagandahang loob sa serbisyo sibil. Sila ang namamahala sa yamang tao o kawani ng pamahalaan. Gayon din ang pagtatakda ng mga kwalifikasyon sa bawat posisyon. Dito ka pupunta kung gusto mong i-report ang mga korupsyon, panunuhol at maling pag-uugali ng civil servants. Kapag napatunayan na guilty ang inireklamo, may kapangyarihan ng CSC na tanggalin sila sa pwesto. Libre, patas, tapat, maayos at pangkalahatan. Ito ang uri ng botohan na dapat sa gawa ng Commission on Elections. Tungkulin at responsibilidad nila ang panatilihing malinis at walang pandaraya ang eleksyon. Tutulong ang COMELEC kung gusto mo magparehistro, bumoto o magtanong ukol sa eleksyon. Sa tulong na rin ng mga mamamayan na pwedeng mag-report dito. Maaari mo ditong ireklamo ang mga paglabag sa batas at pandaraya ng resulta tuwing halalan. Taon-taon, malaki ang nakalaan na budget para sa mga opisina at tauhan ng gobyerno. Tungkulin ng Commission on Audit na ayusin at antabayanan ang gastusin ng government units. Pinapanatili nila ang transparency sa paglabas ng mga audit reports. Maaari kang pumunta sa COA kung gusto mo magreklamo ng fraud o mismanagement of funds. Kailangang managot ang mga opisyal na gumawa ng kamalian. Kasama na dito ang mga nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Nandyan ang Office of the Ombudsman o Tanod Bayan para tumanggap ng reklamo tungkol sa mga umaabuso sa kanilang otoridad. Handa silang makinig kung may alam kang impormasyon sa mga katiwalian ng mga politiko. Ikahuli, Commission on Human Rights ang rumiresponde at umaaksyon sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Pinipigilan nila ang mga posibleng pang-aabuso ng mga tauhan ng gobyerno. Nandyan ang CHR para mag-imbestiga kung may kilala kang biktima ng paglabag ng karapatang pangtao. Limitado lamang sa regional level ang mga komisyong ito, kaya hindi sapat ang kanilang mga tauhan para umaksyon sa bawat tupalop ng bansa. Bilang mga mamamayan sa ilalim ng demokrasya, maaari tayong pumunta sa kanilang mga opisina at online platforms upang magsumbong o magsumite ng reklamo. Nilikha ang mga constitutional commissions upang itaguyod ang kapayapaan, hustisya at wastong pamamahala. Mas magiging matagumpay ang system of checks and balances kung tutulong tayong sumpuin ang mga anomalya sa ating bansa. Gamitin natin ang ating karapatan at kapangyarihan bilang mamamayan para makabuo ng gobyernong may paninindigan at pananagutan. May karapatan tayong makipag-ugnayan sa mga komisyong ito at kalayaan na humiling ng kanilang serbisyo.